natutuwa lang ako sa Canada. Nabigyan kami ng pagkakataon ni Rochelle na makahalubilo ng iba-ibang mga lahi. Hindi lang mga Canadians kasi baka kasi akala nyo pagka Canada, karamihan mga Canadians saka mga mekos-mekos lang. Hindi, marami sila. Yun! Linggo na naman. Bukas, pasukan na naman. Bilis ng araw. Naghahapon naggala-gala kami ng misis ko rito. Meron kasing event yung Brandon. Yung Pavilion Multicultural Event. Ano siya, yung parang halos karamihan ng mga lahi dito. Meron sila mga presentations about sa culture nila, meron silang serving ng mga yung mga pagkain nila. Maganda siyang puntahan kung gusto nyong makita kung ano yung mga cultural dance, lahat ng mga about sa kanilang bansa. Syempre kasama dun yung Philippines. Una namin pinuntahan yung Philippines kasi nagsimula yon 2 days event. Friday nagsimula na siya. Volunteer kami sa Philippines. Ako napunta sa security, yung wife ko nasa kitchen siya banda. Dumating kami doon alas 6 na kasi galing pa kami sa work kami. Ako security, yung nandun lang ako sa may pintuan, taga-bukas sara ng pinto, taga-bilang, ganyan, taga-welcome ng mga guest. Sa totoo lang, yung Philippines, mahaba talaga yung pila, maraming pumupunta, iba-iba yung lahi kasi pagka pumasok ka sa pavilion ng Philippines, talaga, magaganda yung presentation, masasarap yung pagkain. Shout out kay Gov kasi siya yung volunteer na cook. Kung kayo ay nandito sa Brandon, pwede kayong umorder kay Gov. Ko sa inyo yung i-message nyo lang ako para malaman. Masarap, sarap nung nung pansit niya, adobo, marami, tapos merong mga lumpia. Marami tayong mga yung mga pagkain Pilipino. Saka ang napansin ko, gustong-gusto ng mga ibang lahi yung adobo. Nakakatuwa nga nag-uusap-usap kami nung habang natapos na kasi yung shift namin. Kumakain na kami. Nagkikwentuhan kami ng mga nandun. Yung mga puti, yung mga ibang lahi. Talagang willing to wait sila para lang makatikim ng adobo. Ibig sabihin nasasarapan sila sa adobo, di ba? Sabi nga nila, sana dinamihan daw nila yung luto kasi pagka nagsiserve daw kasi sila, mabilis daw maubos. Hindi raw nila na-anticipate na ganun kalakas yung yung adobo. Hindi ko alam kung first time ni Gov nag volunteer para cook. Kasi si Gov nagluluto na rin siya sa mga rito. Sa hotel ba siya nagluluto? Dating kasama ko rin siya sa work. Nakasama rin namin sa isang apartment. Mahilig din talaga magluto. Kaya ngayon parang siya, nai-establish niya na yung pagiging cook. Yun yata talaga yung pinaka-passion niya. Kaya good luck sa'yo, Gob. Masarap yung food niya. Yung misis ko nga, nagtanong din sa kanya na kasi di ba kakalipat lang ng misis ko sa bagong department. Gusto niya raw pakainin kasi nagkikwentuhan daw sila. Naikwento nga na paborito nila yung pansit daw. Sabi niya, magdadala siya. Kaya o-order siya kay Gob. Tapos, Saturday, yun, pinuntahan namin yung iba-ibang mga pavilions din. Una namin pinuntahan yung sa El Salvador. Sarap nung pagkain nila, tapos yung presentation nila. Maganda nung pinuntahan namin siya. Siguro umalis kami sa bahay mga bandang alas 2. Hindi pa ganun karamihan yung tao. Di pagpasok namin, na kumain lang kami. Hindi namin ino-order lahat kasi balak namin makarami na puntahan yung mga pavilion, yung ibang mga bansa. O pagpunta namin doon, kumain lang kami ng parang tacos din. Kasi El Salvador parang sa mga Latin rin yan mga Mexico, mga ganyan, pare-pareho mga Hispanic. Yun ang nila, yung parang specialty nila, yung mga sineserve doon. Kumain kami, tapos may mga presentation, may kumanta. Tapos pagkatapos noon, lipat naman kami sa India. Sabi nga ni Rochelle, ng asawa ko, sabi niya, panis pa rin to sa presentation ng Philippines kasi 'di ba galing na kami nung Friday nakita na namin yung presentation ng Philippines. Dito na pagpunta namin sa India, nasa hotel siya pwesto. Sobrang laki.
Saka mukhang mamahalin yung setting niya talaga. Kasi parang engrande. Pagpasok namin, sabi ko kay Sasa ko, panis pala. Tignan mo naman ang presentation ng ng India. Sobrang laki at sobrang sosyalin. Sabi ko sa kanya, kaya naman siguro ganito. Isipin mo naman, sila yung pinakamaraming population ng immigrants dito sa Canada. Hindi lang dito sa Brandon, sa buong Canada. Kaya parang given na yon na magiging ganun ka-engrande yung presentation ng pavilion nila. Ganda yung alam mo yung mga Bollywood ng mga sayaw-sayaw, ganyan. Tapos syempre kumain din kami. Kaya pala masarap yung pagkain ng India kasi merong dito, kainan dito, yung chili chutney, yun yung sponsor nila. Kaya subok na masarap O pagkatapos naming manood ng mga ibang presentation nila, umalis na kami. Katabi lang yun, malapit na hotel sa naman, Scotland. Doon ka naman hindi makakita ng mga hindi ka makakita ng mga Asian Walang lahi na na hindi puti, puro puti yung nandun. Parang kami lang ni Rochelle yun. Tapos, ang masama doon, gusto kasi namin mag food trip. Pagdating naman namin doon, yung kainan nila, magse-serve pa 5:30, dumating kami doon alas 4 pa lang. Hindi na rin kami nakakain. Sinubukan lang namin yung beer nila kasi 'di ba yung Scotland, mahilig sila sa mga beer Hindi ko alam kung anong brand ng beer 'yun. Bumili si Rochelle ng ng beer nila. Ang sarap. Yung yung alam mo yung draft beer. Tinikman ko lang kasi syempre alam mo, magda-drive ako yun lang. Tapos nabili lang namin yung mga sweets nila. Tapos yun, pagkatapos nun, alis na tayo. Hinihintay nga namin kasi 'di ba Scotland, yung magbabagpipe, yung malaki. Walang ganong presentation hindi na namin nahintay. Ang huling nag-present, yung nag-perform sa stage, yung mga nagbabayo din ng mga bata. Maganda naman, kaya lang syempre gusto namin yung authentic na yung mga sa Scotland na nagbabagpipe Alam niyo yung mga Scottish na lahi, yung mga nakapalda sila. Tapos si Rudy Piper, ganun yung forma yan. Di pagtapos nun, lumipat na kami, pumunta kami sa Nigeria na pavilion. Yung presentation naman nila doon, meron sila yung authentic na mga Nigeria na pagkain. Syempre saka yung mga nagse-serve talaga, sila yung lahi talaga nila yung nagluluto. Kumbaga, kung ano yung luto nila sa bansa nila, ganun din yung luto. Naisip ko nga, sa Pilipinas, merong mga iba-iba tayong mga pagkain, di ba? Kaya lang hindi yung authentic na mismo, kunyari, yan, yung sa Nigeria, hindi yung authentic na Nigerian yung nagluluto, yung mga ganun. Usually parang ina-adapt na lang natin, tapos nagagawa na lang natin karamihan ng ganun. Tapos tinanong ko nga rin sa misis ko yun, ano ba natin yan, parang yung multicultural Sabi niya hindi, sa mga school lang, yung mga yung event sa school na na United Nations, ganyan. Dadamit yung mga estudyante ng kunyari, nire-represent nila yung Jamaica, yung magdadamit sila ng ganun, tapos may flag sila, di ba ganun yung kabataan natin. Dito mo makikita pagka yung mga ganitong event, talagang sila yung mga lahi nila yung makikita mo. Kaya natutuwa lang ako sa Canada, nabigyan kami ng pagkakataon ni Rochelle na makahalubilo ng iba-ibang mga lahi, hindi lang mga Canadians, kasi baka kasi akala nyo pagka Canada, karamihan mga Canadian saka mga mekos lang. Hindi, marami sila. Yun, sa Nigeria, maganda rin yung mga presentation nila. Tapos si Rochelle, umorder ng yung jollof rice. Yun yung yung gusto niya, nagustuhan niya nung binili namin dito sa may Shoppers. Tapos nalaman namin, yung nasa kitchen pala nila, sa pavilion nila, yung nagbebenta rin dito sa may, hindi pala sa Shoppers, basta yung sa may downtown, sila rin pala yung nagluluto dun sa pavilion nila. Kaya pala masarap. Kaya lang parang sobrang anghang kagahapon. Hindi kinaya ni Rochelle ng asawa ko. Sabi niya, anghang pala nito. Inuwi na lang namin. Pero okay lang. Saka hindi naman ganun kamahalan. Saka pag yung mga ganito, yung mga pavilion na event, wala namang entrance fee. Kasi akala ko nung una, hindi kasi ako pumupunta pa sa mga ganyan. Ilang taon na ako dito, 3 years. Lagi ako naiimbita, tara punta tayo sa ganyan. Ayoko ng ganyan. Tapos akala ko kasi dati, entrance fee, mga ganyan. Wala naman pala. Papasok ka lang, tapos ang bibilin mo na lang,
yung mga pagkain, syempre para matikman mo yung mga pagkain nila. Pero nakakatuwa lang, makikita at maririnig mo yung kung ano yung mga national, yung kunyari mga national dance nila. Yung parang sa atin pagka pumunta ka sa presentation ng Pilipinas, makikita mo yung tinikling, yung mga traditional natin na mga sinasayaw ng mga lahi natin. Ganun din sila. Kaya siguro nanood lang kami, mga 3 presentation lang. Umalis na rin kami kasi kumain na kami. Bumalik na kami dito sa kasi maggagabi na. Sana nga ginawa namin maagang maaga pa rin. Kasi 11 na countries yun yung merong pavilion eh. Ilan lang napunta namin, parang 5, 6 lang. Tapos yun, dumiretso na kami sa sa Philippines kasi nung Friday hindi naman talaga kami umattend ng event kasi nga volunteer kami. Hindi rin kami, lalo na ako, nandun ako sa may pintuan, nagbabantay. Ilang oras yun, umuwi na rin kagad kami. Kaya sabi ko sa kanya, balik na lang tayo kinabukasan. Yun nga, nung Sabado dapat. Pagpunta namin, ang haba ng pila. Gusto ko nang sabihin na, kami, volunteer para kasi may pasukan sa likod eh. Yung sa, kasi, sa Pilipinas, talagang maraming pumupunta. Tapos, merong capacity lang yung natin, hall natin na nirentahan. Kaya shoutout kay Sir Joseph. Ang ganda ng natin, ng venue natin. Meron lang capacity yung venue, 120 persons lang yung pwedeng ma-accommodate niya sa loob. Ngayon, pagka sumobra na sa 120, hindi na haharangin na sa gate natin. Tapos nakapila na ang haba. Sa atin lang yung merong ganun, sa mga pinuntahan naming iba, walang ganun na line. Kaya yung iba nga hindi na pumapasok kasi syempre, maghihintay pa kami every hour yung yung presentation eh. Sunod-sunod yung mga presentation yun, mga galing sa school ng mga bata, ganyan, nagsasayaw sila, nagtitinikling. Hindi lang mga traditional natin, meron din mga band, kaya masaya yung sa Philippines. Yun, enjoy naman. Kaya kung kunyari kayo nandito sa Brandon, merong mga nanonood. O nga pala, may isa mga lumapit sa akin sa may gate. Pasensya na, hindi ko kayo nakausap pa. Pero yun lang. O nga pala, yung susunod ko na video dito. Basta, hindi rin ganun kaganda yung experience namin yung nag-volunteer kami. Kikwento ko sa susunod na video, masyado na mahaba ito. Inano ko lang sa inyo yung nangyari itong weekend. Yun lang muna. Para meron tayong ibang bidyong magawa. At susunod na ako doon sa loob. Baka tapos na yung miss ko mag-grocery. Nandito kami sa superstore ngayon eh. Sige na, like, share, subscribe yung mga ganap. Yan eh. Sige na, paalam.